Bago pa man lumating sa Pilipinas ang mga Kastila na nanakop noong 1565, ang kababaihan ay isang mahalagang parte na ng lipunan. Kabilang sa kagalang batas noon, ang pantay na pagtrato sa kalalakihan at kababaihan na kung saan ang huli ay may karapatang magmay-ari at magmana ng yaman. At maging ang pumalit na pinuno sa kawalan ng lalaking anak ng isang dati. Ngunit lahat ng karapatang ito ay naglaho sa kamay ng kababayan mula nang sakupin tayo ng mga Kastila. Ako si Marie Mancera at ito ang aking pakiwari. Feminismo, feminismo, feminismo. Pag naririnig ko ang salitang feminismo, kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Narin ang babae. Ay hindi. Babae. Babaihan. Ay, muli ulit. Kababaihan. Pang-abuso ng kababaihan, women's rights, at girl power. Pero ano nga ba ang feminismo? Ang feminismo ay isang filosofiya na nilayan ng papel ng mga kababaihan sa lipunan. At sa akin ang mga nakakahong kaisipan at nagpapalutili ng kapihaan ng mga babae sa patriarkal na lipunan. Ang feminismo sa Pilipinas ay nagsimula noong 1898 nang isulong ang Women's Masonic Lodge ng magbabarkadang sina Rosario Villaruel, Trinidad Rizal, Josefa Rizal, Marina Dizon at Romuald de Lanuza na hindi ko kilala dahil hindi niya pa ina-accept ang friend request ko sa Facebook. Layunin nilang magkaroon ng karapatang makapag-aral ang babaihan. Sila pala itong dapat sisihin sa paglipan ng kolehiyalan sosyalista ngayon Noon daw kasi, ang mga babae ay nakakulong lamang sa mga tahanan at nagsisilbihan ang kanilang mga pamilya. Pero ngayon, mas trip na nilang mag-Twitter, mag-shopping, at guminik. Pinagdiwang ang 100 taong anibersaryo ng International Women's Day. Sa Pilipinas, ipinagdiwang ito sa pamamagitan ng isang rally. Pakana ito ng Gabriela. Isinusulong nila ang pagbaba ng presyo ng bilihin, mas malawak na health services sa kababaihan, dahil suportado daw nila ang Comprehensive Reproductive Health Bill. Ang Reproductive Health and Population Development Act of 2008 o tinatawag ding House Bill 5043 ay mas kilala sa tawag na RH Bill. Ang RH Bill ay patungkol sa pagkakaroon ng responsible parenthood, informed choice, at respect for life sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng contraceptives tulad ng condom, intrauterine devices, injectables, at pagbibigay ng mga libreng tubal ligation at vasectomy, at pagtuturo ng sex education sa mga estudyante mula grade 5 hanggang 4th year high school. Bukod sa paggamit ng artificial family planning method, hinihikayat din ito ang natural na paraan ng family planning. Buunlad daw ang Pilipinas pag napatupad ang RH Bill. Dahil bababa raw ang population rate at tataas naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Convincing. Pero parang di naman magandang pakinggan. Pilipinas, umunlad dahil sa kondom. Ano ba yun? Iba-iba ang reaksyon ng karamihan dito. May nagagalit, may tumatawa, may naiinis, may naiiyak. Pero syempre meron ding walang pake. Ngunit labis na kumukontra ang CBCP sa panukalang ito dahil taliwas nito sa turo ng simbahan. Kaya naman itong kumari kong si anak bayang Representative Friza Ontiveros ay nagdeklara na ng gera sa CBCP. Lahat ng gimmick ginawa. Nagpa-signature campaign, namigay pa ng libreng kondom noong Valentine's Day. Pinost niya pa sa Facebook ang sulat niya sa obispo. Ayon ng kumari kong si Friza Ontiveros, magkaroon daw sana ang konsiderasyon ng simbahan sa kanilang kababaihan. Nagnanais lang naman sila na magkaroon ng tamang trato sa kanilang karapatang pantao bilang babae. Sa pakiusap na wag na sanang kontrahin ang RH Bill. Di ata sila maintindihan. Lalaki kasi sila Buti pa tong si Daniel Craig.
na isang Hollywood actor na sumikat sa pagganap niya bilang James Bond ay nakisimpatya sa mga kababaihan at nagawa niya pang mag-cross-dress. Ito ay bilang pakikisa niya sa mga kababaihan sa pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng anumang kasalian. Tindi mo, Chong! Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos sa pakikibakan ng mga kababaihan laban sa gender inequality. Sigaw nila, pantay-pantay na pagtrato. Ako si Marlon Mancera at ito ang pakiwari. Ikaw, ano ang pakiwari mo?